po, mensahe niyo sa kanya. Well, still, sabi nga natin, ano pa ba ang aasahan natin sa mga fake news peddlers? Fake news na video, walang authentication, walang ebidensya. So ano pa ba ang mamumutawi sa isang fake news peddler? Iibahin niya yung issue, ang usapan kahapon sa press briefing tungkol sa kanyang panawagan kay Senator Amy, di ba? Na maglabas ng ebidensya. Akala ko ba meron silang ebidensya? Reaction lang po from the palace. Last week kasi, matapos pong inendorso ni Vice President Sara si Senator Amy Marcos, naglabas din po ng pahayag si dating presidential spokesperson Harry Roque at sinabing batay sa isang magazine ay may report daw talaga na gumagamit ng illegal na droga ang Pangulo. Kaya hinamon ni Roque ang senadora na patunayan na gumagamit nga talaga ng illegal drugs ang Pangulo dahil imposible po daw na walang alam dahil kapatid niya po ito. Thank you. Unang-una po, si Atty. Harry Roque ay lumalabas na ngayon bilang isang fake news peddler. Siya po ang sinasabing nagpakalat ng isang fake pulveron video at ngayong wala pa siyang napapatunayan at wala siyang ebidensya. Kahit na ngayong kanyang mga ebidensya sa Quadcom ay hindi pa rin niya napapatunayan, ngayon ay maghahanap pa siya ng tulong para makapagbigay ng ebidensya. Sila po ang nagsasabi ng ganitong mga klaseng akusasyon, hindi niya nakakailanganin ng tulong kung meron po siyang ebidensya. Attorney Claire Castro Yusek, good morning po. Yes, good morning, Aljo. Yes, ma'am. Ito na nga't kumusta na po ang pagbaka natin, paglaban sa fake news? Dahil sinasabi dito, parang ako'y naniniwala, no? Na ang pagbaba talaga ng trust rating ng Pangulong Bongbong Marcos ay dahil po sa napakaraming fake news ngayon. Yusek. Yes, totoo yan. Kahit naman hindi lang sa atin, hindi lang yung pagsusuri natin. Kasi kahit yung Israel-based disinformation firm, Sayabra ba yun? Sayabra, meron talaga silang data na 7% to 10% above average yung fake news Nako. na pumapasok sa Pilipinas. So nakaka-alarma talaga ito. So sana ito rin panawagan natin sa mga kapwa nating Pilipino. Kahit ano po ang madinig ng mga news dyan, makita niyo sa social media, matuto rin po kayo magsuri. Huwag lahat po na nakikita po ninyo at nagpapakinggan, tama. Yun din pakausap natin sa lahat. Oo, kasi yung unang-una, talagang hindi talaga tinatantanan si First Lady Liza Marcos na nakulong daw sa LA matapos namatay nga yung isang anak ng kilalang pamilya sa Pilipinas. Pagkatapos nang umuwi na ang unang ginang, may mga engagement si Attorney Claire, di ba? May larawan, may mga video. Pagkatapos yan, nagkalat pa rin sa social media na yan ay edited, yan ay AI. Na yan ay edited, yan ay AI. Sabi ko, opo. Yan ang turo sa kanila, actually, Aljo. Ganon? Di ba meron naging sponsor sa kanila? Aha. Di ko alam kung bansa ba to, korporasyon ba to. Yan ang turo sa kanila. Makikita mo yung pattern. Paulit-ulit kahit alam na nilang fake. Ipapasok pa rin sa putak ng Pilipino, sa isipan ng Pilipino, na yung kanilang naratibo ang totoo. At ang mainstream media, ang gobyerno siyang fake. Yan ang turo sa kanila. Di ba nagpa-seminar yan? Remember? Maraming vloggers ang pumunta. Sa China. Ako sinabi, Aljo. Narinig ko lang. Pero yun yata. Anyway, ngayon po, ano po ang reaksyon po ng Pangulong Marcos Jr. Dito po sa, bahagyang pagbaba po ng kanyang approval, the trust rating. Ano po ang utos niya ngayon sa inyo? O dyan, sa PCO? Oo. Unang-una talaga, siyempre, kailangan namin labanan itong fake news. Kahapon, nagkaroon din ng meeting ang Pangulo, sectoral meeting with the ICT kung paano ito maayos, mariresolba. Maraming mga rekomendasyong ginawa, pero saka ako na lang ito i-detalye kapag nasa akin na lahat ang mga, yung na-finalize na yung mga programa dito. And maliban dyan, may ginagawa pa rin tayo, ang PCO sa pamamagitan po, sa pangunguna po ni Secretary Jay Ruiz,
ay magte-train po tayo, hanap din po tayo ng mga tao na maaari po maging fact checker. Isa po yan. And at the same time, nakikipag-usap na rin po tayo sa iba't ibang sa social media platforms. Ito po ay sa panguna rin po ni SecJ para kahit paano po makita, malaman kung ano yung fake news at kung kayang i-take down agad po yung mga fake news na ito na fake news peddlers po na ito nagbibigay ng mga fake news. Opo, hanggang ngayon binibira ho kayo ni Attorney Harry Roque. Ha? Fake news daw ako, sabi ni Auntie Claire. Nasaan ho ba siya? Nasa Dahig, di ba? Oo. Opo, sabi Hindi niya. na pagkakaalam ko. Ano po, mensahe niyo sa kanya? Well, still, sabi nga natin, ano pa ba ang aasahan natin sa mga fake news peddlers? Fake news na video, walang authentication, walang ebidensya. So ano pa ba ang mamumutawi sa isang fake news peddler? Iibahin niya yung issue, ang usapan kahapon sa press briefing tungkol sa kanyang panawagan kay Senator Amy, di ba? Na maglabas ng ebidensya. Akala ko ba meron silang ebidensya laban sa Pangulo, ba't hindi sila maglabas? At naghahanap pa ngayon siya ng tulong ng iba. Hindi ba? So anong aasahan natin sa mga fake news peddlers? Pare-pareho ng naratibo, pare-parehong fake news. Oo. Okay. Saka yung tungkol sa inflation na sinasabi niya, tandaan natin, meron din. Study ang PSA ngayon, bumaba pa ang inflation rate nitong March. So kaya nga sabi natin, wag nilang ipagmalaki, no? Na ang dating administrasyon. Pero at least, nung ako yung spokesperson, alam naman natin kung ano naging ng approval at trust rating ng aking presidente, no? So sa akin, ganito, tandaan natin, nung panahon niya, pinapalakpakan pa yata niya ang sarili niya. Magaling po kasi siya na magsabi na lahat ng sinasabi ng dating Pangulo ay joke. Hindi ko pa po yung nasabi sa tanang buhay ko habang ako ay naging press officer. Hindi ko po sinasabi na ang sinabi ng Pangulo ay joke. Kayo naman, 4 na taon sa presidente, parang hindi nyo pa kilala sa presidente. Joke only. Bakit naman tayo maghuhugas ng gasolina, no? The Commission on Human Rights is reminding President Duterte to stop making sexist and misogynistic jokes. The CHR also condemned normalization of sex jokes and sexual objectification of women as evident daw po sa jokes ni Pangulong Duterte recently. Ano daw po ang reaction dito, sir? Alam nyo, let's not give too much meaning to the jokes of the president. Ganun lang talaga si presidente at hindi na siya po pwedeng magbago. A statement on why President Duterte made the jokes during his Camarines Sur typhoon briefing yesterday. Alam mo talagang ugali na ng Pilipino na bagamat marami tayong pagsubok, no? Sinusubukan pa rin natin na i-lighten yung ating mga problema. Now, as a woman and a human rights advocate, what is your reaction to the sex joke of the president in the middle of a calamity briefing? Well, if this joke is meant to lighten up the mood or the reaction of people, then I think many women are not laughing over these kinds of jokes. Because number one, Inabuyog was correct in saying that these types of jokes or statements objectify women, as if we are some conversation piece, as if we're like refreshments or the tapestry during times of presidential briefings or any gathering. So it is simply not acceptable. Especially coming from the highest official in the land. At tingin ko naman po, hindi naman po seryoso ang presidente. Let's not take his word always literally, no? Ang balita ko po, itong structure na naguho na pag-aari pa rin ng isang mining company is being used by the United Church of Christ of the Philippines. I belong to that Protestant denomination. It is not a Catholic church. So, hindi lang naman po yan gawain ng ating presidente, bagamat matagal na po yan nangyayari na talagang hindi nyo pagkakait sa kanya na dahil sunod-sunod ang nakikita niyang trahedya, kahit papano humanap ng dahilan, no, para magkaroon ng konting break from yung mga kalamidad na binibisita niya. So sa akin, ganun lang po yun. Let's not read anything beyond the fact na the president wants to more or less lighten the mood, no, dahil buong araw wala siyang nakita kung hindi disaster, no, doon po sa Cagayan at doon po sa
sa Naga, no? So, hayaan na po natin, bigyan naman natin ng pagkakataon na magkaroon ng light moment yung ating presidente. Ano po kaya mga magiging epekto nito sa kanyang pag-file ng asylum sa Dahig, si Atty. Roque? Ay, Ito po, Ayoko pangunahan. may Oo, NBI ayoko yata pangunahan. na kaso sa kanya, sedition, inciting to sedition. Aha. Yes, oo. Ayaw kong pangunahan kung ano magiging desisyon ng gobyerno Opo. ng Netherlands. Pero tingin ko makikita nila kung ano ba ang naging gawin nitong si Atty. Harry Roque at papaano ba siya nagtatago ng mga ebidensya habang siya ay hinihinga nito. So siguro makikita lahat yan. At hindi naman siguro pikit mata ang Netherlands sa mga ganitong issues ni Atty. Harry Roque. Ito din si yung vlogger na si Claire Maharlika Contreras. Oh, meron din pa na. Oo. May connection pala ito sa Pulburon video din. Nagpakalat. Oo, si Maharlika. Yan kasi ang sinasabi ni Atty. Harry Roque na pinanggalingan ng video at sinabi pa nga nila na authenticate na nga daw at sigurado pa nga daw siya. Kasi Atty. Harry Roque na si Pangulo yon. Pero ngayon lumalabas, AI expert nagsabi, face swap ang ginawa nila. Oh, AI talaga yun. No? So, dapat lang umuwi talaga muna si Atty. Roque. And face the music. Ika nga. Si Pangulo, dapat maging matapang. Siya muna magpakatapang umuwi sa Pilipinas. Diba? Okay. Alright, maraming salamat po. Yusek, Attorney Claire Castro, Palace Press Officer. Good morning. Maraming salamat, Aljo. May mensahe po ba kayo sa mga ginagawa ni dating presidential spokesperson Roque? Ano po yung mensahe niyo sa kanya? Go home. Thank you po. Eden Santos, Net 25. Yusek, good morning po. Wala po bang plano ang Marcos administration na humingi po ng tulong sa Interpol para maaresto sina Atty. Harry Roque at Maharlika na sinasabi niyo pong sila yung nagpapakalat ng fake news regarding dun sa Pulveron video para po, since meron naman po tayong maigting na cooperation sa Interpol para naman po, sabi niyo nga, makabalik din sila dito para harapin yung kaso na isinampa po sa kanila inciting to sedition, if I'm not mistaken. Wala po tayong sinasabi na ang nagpakalat po ng fake Pulveron video ay si Atty. Harry Roque. Siya po mismo ang nagsabi nito sa isang maisog rally sa Vancouver. At hindi rin po tayo ang nagsabi nito, kundi yung isang vlogger na si Pebbles Cunanan. Pero ito na may base sa kanyang mga sinabi sa kanyang talumpati sa maisog rally. Sa ngayon po, nakipag-usap po tayo sa DOJ at wala pa pong nasasabing naisa pang kaso sa korte. So wala pa po itong lumalabas na warrant of arrest issued by the court. So hindi pa po natin kakailanganin kung ano man po ang hihinging tulong mula sa Interpol. At hahayaan po muna natin ang DOJ sa kanila magiging action patungkol po dito. But as of the moment po, wala pa pong anumang update patungkol dyan. Bakit po wala pang naisasampang kaso? Well, in fact, ang NBI po ay nagsabi na yung mga fake news peddlers na nasa bansa at nasa ibang bansa ay kanilang aarestuhin. Medyo nagkakaroon po ba ng delay sa pag-file ng kaso laban sa kanila or hindi pa rin po ganon bigat or ano yung ebidensya para sila po ay masampa ng kaso? Ang bigat po ng ebidensya ay makikita nyo naman po sa kanilang mga sinasabi. Ito po ang kaibahan siguro ng ating administrasyon sa kasalukuyang administrasyon. Binibigyan po natin ang bawat suspect or respondents ng due process. Kailangan po nilang ma-enjoy this right to due process. Hindi po ito basta-basta maghuhusga. Kailangan po itong dinggin, bigyan po sila ng karapatan na sumagot, mag-file ng kanilang counter affidavits.